Ngayon 'no mga kababayan, ano po, yung kay Boss Jewel naman, mga Boss Chief Amuser, hindi na daw humatandaan ni Martirez kung kailan file ng motion for reconsideration si Boss Jewel, mga bossing. Iniisip ko tuloy dito kasi si Conchita Carpio kung di ako nagkakamali hanggang 2018 pa yun, 'no? Bakit hindi nag-file si Boss Joel ng motion, for reconsideration nung panahon na si Conchita Carpio ang ombudsman? Hindi ho kaya inantay pa si Martirez na makaupo o pumalit bilang ombudsman bago humingi ng motion for reconsideration? Pero tinanong ho dito mga boss chief sir nung reporter na ito, crush ko yan. Hmm. 'Di maganda yan. Oh, kaya maingay ano si Carmina ano, Constantino Torres. Oh, ay Torres, may asawa na. Oh, anyway, tinanong niya mga bossing, when did the Senator Villanueva file his MR o motion for reconsideration in 2016? Ang sagot ni Martirez, you know, this is a decision that I made. I don't remember anymore the details of the case. Bukod sa hindi na alam, hindi na maano, bukod sa hindi na matandaan mga kababayan, pasikreto pa. Bagay, to be fair naman po dito, kay Martirez, ang sinasabi niya, hindi naman daw po siya kagaya ni Boying Remulla na kung na maging ombudsman na palaging nasa press conference daw po at puro papogi. Hindi naman sinabing puro papogi, pero ganun na yung gusto niya sabihin. Hindi kasi ako pala ganun eh. Di ba ho, sir, kapag ka may mga ganyang kasukasuhan o kasuhan, di ba, may biktima at merong ng biktima. Oh, at ang biktima ho dito, sir, yung taong bayan ho. Di ba, Jun Safanza ng Bahrain, shout out sa inyo dyan. Oh, di ba? Ang biktima mga bossing, ang taong bayan. Noong noong pinapadismiss si Villanueva, nakapublic lahat yun. Oho, nakapublic lahat yun. Pero bakit itong dinismiss na parang wala ng karapatan ang mamamayang Pilipino? Di ba Romeo Puentes? Parang wala ng karapatan ang mamamayang Pilipino na malaman yung desisyon na binaliktad para kay Villanueva. No? All I remember is that I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Sa lahat ho ng nakatanggap ng napakagandang hatol kagaya ng ganito ho mga bossing kasi 2016, di ba? Hindi pa sa kanya yung hatol eh. Oh, doon mahihiya ka kasi sangkot sa PIDAP. Oh, eto, syempre pagbawi mo ito, maipapakita mo sa sambayan ng Pilipino, oy, sinisigawan, sinasabi nyo na ako ay sangkot sa PIDAP ha, o eto, binigyan na, inaprobahan yung motion for reconsideration ko na ipinal. So ngayon, wala na akong kaso, wala na kahit anong pending na kaso, dapat po magpapalit yung ka pa nun eh. No? Magtatawag ka pa ng press conference. Talagang Makati ilong ko. Hindi, may mga vlog tayo na ganyan eh. Yung dito sa labas. Hindi ho ako nangungulangot pero Makati yung labas. Diba? Ipapangalandakan mo yan eh. Bilang isang nabaliktad, yung hatol, mga bossing, sasabihin mo sa mamamayang Pilipino yan. Bakit to? Kasi posibleng makadagdag yan sa puntos mo kapag ka ikaw ay tumakbo ulit. Bakit? Kung gamitin sa iyo nung kalaban mo yung 2016 na hatol, eto, naibalita na yan. Eto, naipakita na yan. No? Sa mga social media, sa mga malalaking sa mga malalaking mga tagapagbalita, naipakita na lahat yan. Oh, yun pong ini-issue nila sa akin noong 2016, nakatanggap na po ako, no? Na kumbaga nakatanggap na ako ng pabor sa akin yung hatol. Hindi po nila napatunayan na ganyan. Bakit parang sa kanila tinatago? Parang sa kanila secret pa, nahihiya dun sa hatol?
Ay naku ho, parang baliktad naman po mga bossing. Dahil kung ganyan ang hatol, ako, ipapangalandakan ko yan. Pero sa kanila, eto lang ho natin nalaman. 'Di ba? Sabi ni John J. S. Jason, correct, si De Lima nga nagpa-press con nang makalabas eh. Correct ho. 'Di ba? Kasi nga, kung tatakbo ka sa mga susunod na mga panahon, masasabi mo, yang sinabi ni opinyon ng dukha, malinis ako. 'Di ba? Salamat po Ma'am Angelita Marcos Almundia sa pagiging miyembro ng YouTube channel natin. Panigurado, binayaran ni Joel Villanueva. Yan, sabi ni Legal Brother Loaf. Yung kanila lang ho, yung nagulat tayong lahat, mga bossing. Dahil po ang sabi ni Ombudsman Remulla, papadala niya ng sulat si Senate President Tito Soto para ilatag o para gawin yung desisyon ni Conchita Carpio. Nagulat sila nung sinabi niya. Naku, nagulat po kami. Biglang may inilabas si Joel Villanueva. Kasama nakaugnay pa doon na sinasabi niya na panghaharas na lang daw yung ginagawa sa kanya. Biruin nyo, no? Gugulat tayo. Tapos ngayon, wala nang maalala. Hindi niya na maalala kung kailan niya ginawa iyon. Tapos, may banat pa kay Boying Remulla na kesyo. Hindi naman kasi ako kagaya nung ating nung kasunod ko na ombudsman na puro tawag dito? Hindi ako kagaya nung ombudsman na puro pa press con. 'Di ba? Ulyanin na, matanda na daw kasi siya. Sabi ni Sir Miko Boy, sa graduation ko nung grade school, naalala ko pa Correct. No, eto pa kaya. Hindi, talagang questionable yung sa mamamayang Pilipino. At hindi lang ho mga kagaya nating mga simpleng Pilipino pati ho sa Malacanang umabot mga bossing. Nagulat nga sila Ano ang sabi ng Malacanang? Ang sabi ng Malacanang mga kababayan is dapat imbestigahan ito. Sabi ni Ma'am Viola ng Cereza Force, bakit mo binabalik-balik sa picture ni Carmina? Uy, yan ang alam niyo na yung crush ko yan. No, si Carmina Constantino. Kaya lang Torres na may asawa na. Kaya talaga. Crush lang naman, humahanga ako, magaling na reporter at maganda. 'Di ba? Sabi ni June Zapanza, sana maalis na yan si Villanueva sa pagka-senador at hindi na makatakbo sa lahat. Ito naman ho mga bossing. Ang sabi ho, no, nung tagapagsalita na si Yusek Castro, mga kababayan, kailangan malalimang investigasyonan o investigahan itong kay Joel Villanueva at kay Martires. At kung mapatunayan na may pagkakasala sa batas, kung mapatunayan na hindi sinunod ang batas ng Pilipinas, ay, ipapatama daw ho sa ombudsman yung maling ginawa doon sa pagbaliktad ng kaso. Ibig sabihin nun yan, mga boss, kapag ipapatama, pwedeng baliktarin ni Ombudsman Remulla yung desisyon na ginawa, yung secret decision na ginawa ni Martires. Sabi ni Kadugay, si De Lima nga nag-press con pagkalabas kasi ipinagmayabang niya na malinis siya. Si Villanueva, sure, itinago kasi 100% daya ang resulta daw ho. Si Corazon Villar. Crush ni Boss Mark si Carmina, wag maingay marinig. Ito yung dingding na to, nandyan lang sa kabilang dingding. Ihinto ko na to, baka kung saan pa tayo mapunta. Maraming salamat po asan ba yun? Maraming salamat po kay Sir Nico Boys, kay Old Times at kay Angelita Marcos. Muli po, bukas ng umaga, alas 10 ng umaga. At mamaya ho, alas 12 ng gabi ho, mga Boss Chief Sir, kasama po namin doon sa Birahan PH. Asan ba yun? Pakita na natin. Kasama po natin dito sa Birahan PH, wala pong iba, kundi si Boss Nyolo, mga bossing. Yan. Kaya, paki-subscribe, paki-like, paki-share yung Birahan PH. Maraming salamat and God bless po sa ating